Hi everyone! Welcome back to my channel, Elena Finds. Kung may matatanggap kang SSS benefit o mag-a-apply ka ng loan, saan ba talaga papasok ang pera mo? At paano ka mag-enroll ng bank account o e-wallet sa My.SSS? Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano gumawa ng disbursement account sa My.SSS. At ipapakita ko rin kung ano ang difference kapag bank account ang gagamitin mo at kapag e-wallet naman. At may importanteng reminder tungkol sa e-wallet kapag loan ang kukunin mo. Kaya kung first time mo, sundan mo lang ang actual process para hindi ka malito. So first, pumunta tayo sa My.SSS at mag-sign in gamit ang ating user ID at password. Make sure lang na nasa official SSS website tayo nag-login at syempre wag nating ibibigay kahit kanino ang password natin. Pagkatapos mag-sign in, hihingan tayo ng one-time PIN o OTP. Dito, piliin natin kung saan natin gustong matanggap ang PIN. Sa halimbawa na to, through SMS siya. Click lang natin ang Get PIN, then ilagay natin yung OTP na matatanggap natin. Kaya importante rin na updated ang mobile number natin sa SSS. At kapag successful na ang login at verification, mapupunta na tayo sa ating My.SSS member portal. Dito natin makikita yung iba't ibang online services na available sa account natin. Para mag-enroll, punta tayo dito sa services. Pag-click natin yan, may lalabas na iba't ibang options. Ang pipiliin natin ay disbursement accounts. Bago tayo makapag-proceed, may lalabas munang disbursement account enrollment reminders. Huwag natin basta i-skip ito. Kapag nabasa at naintindihan na natin ang reminders, check natin itong certification, then click proceed. Ngayon, nandito na tayo sa actual disbursement account enrollment. Makikita ninyo sa taas na may process tayo. Enrollment, information, supporting documents, review, at enrolled. So, hindi ibig sabihin na kapag nailagay natin ang account number, tapos na agad, may documents pa tayong kailangang isubmit at may review process pa. Unahin natin kapag bank account ang gusto nating i-enroll. Piliin natin yung bank kung saan nakapangalan ang accounts natin. Then, ilagay ang bank account number at ilagay uli para ma-confirm. Take note, bank account number ang hinihingi dito. Hindi yung number na nakasulat sa ATM o debit card. Magkaiba po iyon. Dapat yung pangalan ng bank account ay kapareho ng registered name natin sa SSS. Pero paano naman kung e-wallet ang gusto nating gamitin? Piliin natin itong e-wallet/RTC/CPO. Pero may importanteng reminder mismo dito sa My.SSS. Currently, hindi ginagamit ang e-wallet, RTC o CPO para sa loan disbursement. So, kung halimbawa salary loan o calamity loan ang balak mong i-file at dito mo gustong matanggap ang loan proceeds, ang instruction dito ay mag-enroll ng bank accounts. Kapag pinindot natin itong drop-down, dito naman lalabas yung available na options na pwedeng piliin. As you can see, mycoins.ph, GCash, Maya, GrabPay, Palawan Pay, at iba pang providers na currently lumalabas dito sa portal. Piliin lang natin kung ano yung account na mayroon tayo. Then, ilagay yung required mobile number o account number. At i-confirm ulit natin. Pero bago mag-next, siguraduhin nating tama talaga ang number at sa atin nakapangalan yung account. After clicking next, mapupunta naman tayo sa supporting documents. So, proof of account, piliin muna natin yung document type. Since e-wallet yung ine-enroll natin, ang option dito ay e-wallet. Kapag ready na yung screenshot, dito natin siya i-upload sa proof of account. Make sure na hindi blurred, hindi crop yung importanteng details at readable talaga bago natin isubmit. Bukod sa proof of account, kailangan din nating mag-upload ng valid government-issued ID or document. May link dito na view list of valid ID cards or documents. So, kung hindi kayo sure kung accepted yung ID na meron kayo, pwede ninyong i-check muna yung listahan bago mag-upload. At kailangan din natin mag-upload ng chest level photo natin habang hawak yung proof of account at yung valid
government issue ID na ina-upload natin. So basically, ito yung proof of account at ID na sinabit natin. Iyon din ang hahawakan natin sa picture. Dapat colored at malinaw yung photo. Make sure din nakita ng maayos yung muka at mga mata natin. Walang face mask, eyeglasses, bandana o anumang makakatakip sa muka. Pag complete na lahat at malinaw yung files, saka natin pindutin ang next. After clicking next, dadalhin naman tayo sa review. Kapag na-review na natin lahat at sigurado tayong tama ang information at documents na sinubmit natin, basahin natin itong certification. Kapag successful yung submission, makikita natin itong confirmation na successfully enrolled na yung mobile number or account number natin sa SSS. May ibibigay din na transaction number, so magandang isave o screenshot natin ito for reference. Pero importanteng tandaan, hindi ibig sabihin nito na approve na agad yung account. As you can see, dito sa status, for branch approval pa siya. So after enrollment, kailangan pa nating hintayin yung result ng processing at verification ng supporting documents na in-upload natin. Ayon din sa instruction, hintayin natin yung email notification from SSS para malaman yung result. At kung wala kayong makita sa inbox, check din yung spam or junk folder, baka doon napunta yung notification. So ayan, ganyan lang mag-enroll ng disbursement account sa My.SSS. Ang pinaka-importante talaga dito, huwag madaliin yung upload ng requirements. Make sure na tama yung account details, malinaw yung proof of account at valid ID, at nasunod ninyo yung requirement para sa photo. Kasi remember, enrollment is not the same as approval. Kailangan pa rin ma-verify ni SSS yung documents natin. Kung may kakilala kayong nahihirapan ding mag-enroll ng disbursement account nila, pwede nyong i-share sa kanila itong video para may step-by-step guide sila. And kung gusto nyo pa ng ganitong mga tutorials sa SSS, follow or subscribe para updated tayo. See you sa next video!